pinakbet, walang question dyan, Ilocano delicacy yan. So yung mga natitikman nating version, lalong-lalo na sa mga restaurant, is something na nagkukos minsan ng diskusyon. So from my understanding, ito ang original na Ilocano pinakbet. May mga key elements kung ano yung nagpapa quote-unquote authentic. So para dun sa mga purist ng Ilocano cuisine, ito po yung para sa inyo. Correct nyo ako kung mali ako, agree rin kayo kung tama ako. Kailangan kapag nag-Ilocano pinakbet ka, ang pinaka-critical dyan is yung pangpalasa. Hindi tayo gumagamit ng alamang or bagoong alamang. Ang ginagamit natin, bagoong isda. So, isa yan. Pangalawa is, hindi tayo gumagamit ng kalabasa. So, Tagalog version daw yon, Tagalog interpretation yung pinakbet na may kalabasa. Sa amin, any other root crops kagaya ng kamote. So, as far as I know, yun yung mga key characteristics ng, again, air quotes, authentic Ilocano pinakbet. So, prepare lang natin ito. So, I'll start slicing my tomatoes. And of course, ito, isa pa. Mahilig kami maglagay ng luya. And then after nyan, ito optional, sibuyas. And then yung ating mga gulay. Kung yung mas native, better. Ibig sabihin, ito yung mga maliliit na version, kagaya ng ampalaya natin, yung ating talong. And yun nga, naglalagay din tayo dito ng ating kamote. Siyempre, okra. And yung aming palang. So, okay na yung ating mise en place. So, ready na rin yung ating palayok. Unahin natin siyempre yung ating kamatis. Lagay natin yan sa pinakailalim kasi we're building flavors, so we're layering the ingredients. Lagay na rin natin yung ating luya at ating sibuyas. I would prefer na haluin natin ito kasi lahat naman sila nasa ilalim. At saka ito yung aromatics natin. Yan yung para magdadala nung lasa nung magiging pinakasarsa ng ating pinakbet. After nyan, yung ating kamote, since ito yung pinakamatagal maluto sa lahat ng ingredients natin. Next up, yung ating talong, ampalaya. Halo lang natin pareho. Then next up, yung ating okra, yung ating palang or sigarilyas, yung ating sile, at syempre, yung ating bagoong isda. And please take note, ang isa sa mga key differences is bihirang-bihira kami maglagay ng tubig. Kung meron man kakatiting lang or enough lang para magkaroon ka ng konting sarsa. Ang logic kasi namin dyan is as you simmer, as you boil your vegetables, maglalabas din naman ito ng sarili niyang katas. Tatakpan lang natin to ng dahon ng saging. And then after nyan, sasalang na natin. So lulutuin lang natin yung ating gulay for about 45 minutes to an hour. Slow cook dapat. Habang hinihintay nating maluto ang Ilocano pinakbet, mag-iikot muna kami ni Hailey sa Villa Emilia Farm at katabi nitong EJ Play and Campground. Siyempre, hindi namin palalampasin ang Carabao Ride. Stop! Ho, 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 ho. After ng ATV at Carabao Rides, mukhang luto na ang Ilocano pinakbet.